Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Nedy. 35 years old, a loving wife and mother of 2 girls. Home-based worker ako for almost 4 years na, since pandemic. At masaya naman akong nakatira dito sa Project 2 Quezon City kasama ang aking buong pamilya. Papa Dudut, loyal listener mo ako since 2021 pa. At marami akong napakinggang mga istorya sa inyong channel na nagustuhan ko. At tumatak talaga sa akin. At isa na roon ang tungkol sa mga manika at mga stuffed toys. Sa hindi malamang kadahilanan, hindi talaga ako fan ng mga laruan na yan, lalo na noong bata pa ako. Feeling ko kasi yung mga manika, stuffed toys at iba pang mga figurines ay pwedeng sapian o pamahayan ng mga masasamang espiritu. Kaya hanggang sa pagtanda ko ay nadala ko ang paniniwalang yan at never akong humawak o nagmay-ari ng anumang klaseng manika, stuffed toys at figurines. Samantala, may kukwento ako sa inyo noong dalaga ako at nag-decide ako mag-apply para sa work and study in Canada. Sa awa ng Diyos ay nakapasa naman ako, and after 4 months ng pag-aasikaso ng aking dokumento ay nakaalis na rin ako papunta sa Montreal, Canada. Ang lagay ay you have to work here for 5 to 8 years while studying and serve their people. So yun na nga, Papa Dudut. Nagsimula ang klase ko ng 8 ng umaga at natatapos ng 3 p.m. After that, another 4 hours naman para sa part-time job na pinoprovide ng company para sa akin. Kasama ko noon ang mga classmates na napili para sa programa, so 12 kaming lahat na nasa Canada ngayon. 8 babae at 4 na lalaki. Included din sa contract namin is yung company yung magpo-provide ng dorm for us. 6 na kwarto ang provide sa amin. Then tigda-dalawa sa isang room. So ganito na nga yun nangyari sa amin. Ang rutina namin ay gumising ng 5 a.m. every weekdays, tapos off every weekend. Pag Monday to Friday ng umaga, ligo, luto, kain, 30 minutes lang ang allotted time para makapaghanda. Bahala ka na kung paano mo i-organize ang oras mo. Kasi magta-travel pa kami by our bikes, papunta ng Montreal Metro Snowdon Station. Tapos ipabiyahe kami hanggang sa St. Michael. Tapos pagdating sa last station ay magbabike kami papunta ng school. Then pagkatapos ng school ay lalakarin lang namin yung elderly home na pinagtatrabahuhan namin. Bale nagka-caregiver kami sa mga matatanda doon hanggang alas 9 ng gabi. Kapag oras ng trabaho ay aaminin kong palagi kaming pagod dahil nga sa matatanda ang inaalagaan namin. Lalo na yung may mga sakit o yung mga bedridden na. So mine is a cancer survivor, black elderly woman. Ang pangalan ay Latoya. Yung 4 niyang anak ay nasa Toronto at Vancouver, kaya nag-decide yung panganay ni Latoya na dalhin na ang kanilang ina sa elderly home at doon ay ipaalaga. Dahil busy ang lahat sa kanilang career at pamilya at wala na rin silang time para alagaan siya. Twice a month lang siya binibisita si Latoya ng mga anak niya. Inaalagaan ko si Latoya for a month already. Routine every day is i-blend yung pagkain niya, feeding siya through NGT, magpalit ng diapers and linens, magpalit ng catheter twice a week, mag-check ng vital signs, magpaligo din magpainom ng medicines.
Kada room ay may CCTV para na rin daw sa safety ng mga elderly. Yung room is may kalakihan, may sariling CR at kitchen. May appliances din like fridge, flat screen TV and sofa. Mabait siya, masiyahin, madaldal si Latoya. All ears kami sa isa't isa kapag may mga kwentong pampamilya. Hindi naging barrier yung language para sa aming dalawa. Maalam naman ako sa French at English. Haitian kasi siya kaya most day French siyang magsalita. Pero she's sweet, always nagre-request ng yakap kapag mag-off shift na ako. But this past few weeks, restless siya. Nangihina, kumbaga dala na din siguro ng katandaan niya. Samantala isang gabi habang inihihiga ko siya sa kanyang kama, meron siyang kinuha sa katabing drawer isang manika na kasing laki ng isang normal na bata. Para siyang sinunang Barbie doll na black version. May suot ito na white long dress na parang trahe de boda. Kung tutuusin hindi naman creepy yung doll. Maganda naman ito at parang bagong bili. Pero kapag tinititigan mo ito na matagal ay parang meron itong tinatagong misteryo. Kaya kinilabutan talaga ako nang ipakita yon ni Latoya sa akin. Nice doll. Where did you get that? Tanong ko pa kay Latoya habang kinakabahan pa rin. Ewan ko ba, Papa Dudut. Pero takot na takot talaga ako at iniiwasan ko talagang tingnan yung manika. Tapos in French ay ikinuwento sa akin ni Latoya na matagal na raw itong manika sa kanya. Parang bata pa lamang siya ay pag-aari na niya yon. Ibinigay daw yon ng lola niya sa kanya na isang Haitian voodoo. Marami pa raw siyang mga manikang pag-aari dahil naging doll collector daw ang asawa niya bago ito mamatay. Pero sa lahat ng manika, yung hawak-hawak niya ang pinaka-importante sa kanya na pinangalanan niyang Michaela. Natatandaan ko pa nga. Sinubukan niyang ipahawak sa akin ng doll, kaso nung una ay tumatanggi ako. At inamin ko sa matanda na parang may phobia ako sa mga manika. Pero sa huli hinawakan ko rin po ito para naman hindi naman ma-offend ang matanda. Medyo mabigat ito kasi gawa pala ito sa porselana. Kaya iningatan ko ito habang hawak-hawak ko. She wants you, sabi pa ni Latoya sa akin. Hindi ako natuwa noon kasi kinalabutan talaga ako lalo na nung napatitig ako sa mata ng manika. Para siyang lifelike. Kaya pagkatapos noon ay palagi ko nang nakikita ang manika na si Michaela sa kwarto ni Latoya. Madalas itong nakaupo sa higaan na parang tao. Habang ang matandang inaalagaan ko ay mahimbing ang pagkakatulog. Minsan pa nga inakala ko na may bata siyang bisita kasi nagpalit ito ng damit. Itim na mahabang damit na may veil. Pero nung lapitan ko ay yung Michaela dalang pala yon. Napahinga ko ng maluwag kasi bawal sa elderly home ang bata unless kung may kasamang adult na bisita. Hanggang sa nakasanayan ko na si Michaela na palagi nakaupo sa higaan ni Latoya kapag gabi. Para bang nagbabantay ito. Pero minsan ay nagtataka rin ako kasi naabutan ko pa na kinakausap ni Latoya si Michaela at abot hanggang ali ang tuwa niya. Papa Dudut, hindi naman sinto-sinto si Latoya. Ganun lang daw talaga dapat ang trato niya kay Michaela. Dahil napaka-espesyal daw ng manika para sa kanya. Dahil pamana ito sa kanya ng lola niya. Pero ako nagsimula ng kilabutan kasi habang tumatagal ay lalong dumidilim ang aura ng manika. Parang may something na kung ano sa loob ng manika. Don't get me wrong. Pentecost ako at hindi ako naniniwala sa multo. Pero sa evil at masasamang spirits ay oo. Hanggang isang araw siguro bandang 5:00 na yon ng hapon habang nagbabantay ako kay Latoya. Nanonood lamang ako noon ng TV tapos ay nililingon ko yung matanda kada 20 minutes para i-check kung ano ang ginagawa nito. Pero nagtataka ako, Papa Dudut, kasi naka-Indian seat lamang siya sa kanyang kama habang nakaharap sa kanya ang manikang si Michaela. Para ba silang nag-uusap? Na-weirduhan ako kasi dati-rati madaldal yung matanda pero napapansin ko simula nang inilabas niya ang manika ay unti-unti nagbago na ang kanyang personality. Habang bukas pa rin ang TV ay nag-decide ako na mag-browse ng Facebook sa aking cellphone. Nang biglang nagsisigaw si Latoya in French. Kung tama ako ng pagkakatranslate ko ay parang ang sabi niya ay ayoko
Ayoko, wag kang maingay, wag kang maingay. Sobrang na-weirdohan ako noon kasi parang takot na takot si Latoya habang sinasabi niya kay Makayla yon. Lumapit ako sa kanya kasi nga hysterical siya. Pinagsabihan kong matulog na ako at ako na muna ang magbabantay kay Makayla. Hindi pumayag si Latoya at huwag ko daw hawakan yung manika. So medyo natatakot na ako noon. Ang sabi nga nila, ang mga empty na bagay ay pwedeng pagsidla ng mga evil spirits. Ang ginawa ko ay pinag-pray over ko si Latoya saka ang manika. Yung dalawang palad ko ay nakapatong sa ulo ni Latoya at saka sa manika. Nag-pray ako in Tagalog noon, ramdam ko yung vibration ng nginig sa ulo ni Latoya. Medyo kumalma rin siya nang binigkas ko ng malakas ang In Jesus Name. Kinuha ko yung phone ko saka nagpatugtog ng worship song in full volume. So nilower ko yung bed at pinagpahinga ko si Latoya. Kukunin ko sana si Makayla kaso yung umayawang matanda at sinabi niya sa akin na itabi ko lang daw sa kanya ang manika. Nung tinignan ko yung manika ay parang nakasmirk, medyo naka-half smile. Ramdam ko yung parang dinidrain yung lakas ko. So naglakas loob ako na hawakan yung noon niya tapos ay nagpray ulit. Papadudot, hindi ko alam kung guni-guni ko ba pero parang napaungol na parang nasasaktan si Makayla noon. Tandang-tanda ko pa yung last word sa prayer ko noon habang nakikipag-eye to eye kay Makayla. Mahal kami ng Diyos. Kung nais mong nilangin ang pag-ibig namin sa Diyos, nagkakamali ka. Sa makapangyarihan mong pangalan, Panginoon, gawin mo akong instrumento upang mawala ng tuluyan ng demonyo sa loob ng manikang ito. Hindi ko alam kung bakit parang mainit yung palad ko noon tapos ay unti-unting lumamig nang napahawak ako sa side rails ng bed ni Latoya. Masyadong nanlambot yung tuhod ko that time. Napaiyak pa ako kasi sobrang naramdaman ko ang spirit ni Lord sa room. Hindi ako nakatiis noon. Naikwento ko sa ibang Canadian seniors namin yung mga nangyari. Ang kwento sa amin ay creepy daw talaga yung manika ni Latoya. Yung mga naunang caregivers daw na nagbantay kay Latoya ay nagpa-reassign na sa ibang mga pasyente dahil daw kay Makayla. Minsan pa nga daw narinig nilang tumatawa yung manika at minsan ay sinusundan sila ng tingin. Ako lang daw yung nagtagal. Samantala nakarating sa management yung nangyari at napagbintangan pa ako na baka sinasaktan ko raw si Latoya. Pero syempre tumanggi ako. Kinampihan din ako ng mga kasama ko at ng ibang mga seniors na naroon. Habang si Latoya naman ay hindi makausap nung panahong yon. Palagi na kasi itong tulala at wala sa kanyang sarili. So ni-roll namin yung CCTV footage para mapatunayang inosente ako. Nandun kami sa part na pinag-pray over ko si Makayla. Yung pagkainit ng palad ko noon ay parang may liwanag na lumabas. Parang flashlight lang sa phone at nagstay yung liwanag for 2 seconds sa palad ko tapos ay nawala din. Nagulat ako super kung bakit nangyari yon. Ipinaliwanag ko sa management na pinag-pray over ko lamang si Latoya dahil parang nawawala na ito sa sarili. Nagsorry naman kaagad sa akin ang management at kaya lang nila daw ako pinagbintangan na baka sinaktan ko si Latoya kasi nagkaroon daw ito ng mga pasa sa katawan. Sabi ko naman sa kanila hindi ko naman gagawin yon kasi mapagmahal at may respeto naman ako sa mga matatanda. At ayokong ma-jeopardize ang work and study grant ko. Kaya sa huli ay ako ulit ang inassign nila sa pag-aalaga kay Latoya. Sabi ng mga seniors na nakapanood din ng CCTV footage, exorcism daw ang ginawa ko. Pero wala din akong ideya kasi pinag-pray over ko lamang si Makayla. Samantala after 3 weeks pagkatapos ng exorcism na yon, ay namatay na si Latoya. Nagtataka naman ako noon kasi biglang nawala si Makayla nung kinukuha na ng mga anak ni Latoya ang gamit ng kanilang ina. Sinubukan ko pang hanapin si Makayla pero sabi ng panganay na anak ni Latoya ay wala na raw silang pakialam doon sa manika. So yun na nga lumipas ang ilang linggo. Buwan at mga taon ay nakalimutan ko na ang manika ni Latoya. At dahil sa mga personal na rason, kaya nagpasya na akong bumalik noon sa Pilipinas. Masaya ang naging pagbabalik ko sa Pilipinas. Kaya nang makita ko pa lamang ang mga magulang ko at kapatid ko na naghihintay sa akin sa arrival area ng airport, ay agad akong napatakbo sa kanila at sinalubong naman nila ako ng mainit na yakap.
Pero Papadudot, isang nakakakilabot na eksena ang nangyari noong gabing umuwi ako sa bahay namin sa unang pagkakataon. 4 na luggage ang dala ko noon pauwi ng Pilipinas at isa sa luggage ko. Nagulat ako dahil bukod sa damit ko, isang bagay ang nakita kong naroon sa loob na dapat ay matagal ko nang nakalimutan. Papadudot, nakita ko yung manika nila Toya, si Makayla. Natakot ako kasi wala akong matandaan, nilagay ko sa luggage ko yon. At saka ang buong akala ko ay wala nang manikang yon. Maraming katanungan tuloy ang gumugulo noon sa isipan ko. Lalo na kung sino ang naglagay ng manikang yon sa luggage ko. Agad kong inalis ang Makayla doll na yon sa gamit ko at dinala ko ito sa labas para itapon. Siyempre namang nakita ito ng bunsong kapatid kong babae at nagustuhan ang manika. Sinabi niya sa akin na baka raw pwede sa kanya na lamang ang manika, pero sinabi ko sa kanya ang totoo, na dating pinamahayan niyo ng masamang espiritu at dapat itong itapon. Sa huli, bigo ang kapatid ko na makuha si Makayla at iniwang ko na yung doll sa labas para makuha na ng mga basurero na noon ay parating na sa lugar namin para mangolekta ng basura. Pagkatapos noon ay naging maayos na ang buhay ko kasama ang pamilya ko. That time ay nag-work ako bilang supervisor sa isang membership shopping center sa Congressional Avenue sa Quezon City. Doon ko nakilala ang lalaking magiging parte ng buhay ko, si Dennis. And to make the story short, after a year simula nang magkakilala kami, nagpakasal kami at nagkaroon kami ng twins noong 2019. Pero huminto ako sa trabaho noong 2020 dahil sa pandemic at sa desisyong mag-concentrate ako sa pag-aalaga sa mga anak ko. Doon na nga ako nagsimulang mag-work bilang home-based consultant ng isang financial company habang si Mr. ay nanatili doon sa membership shopping center. Fast forward to this year, October 9, 2024. Kakaselebrate lang ng kaarawan ng twins ko. 5 years old na ang kambal ko na sina Sheila at Shania. For 5 years, ako ang nag-monitor at nag-alaga sa mga anak ko. Bantay sarado sila sa akin, lalo na sa kanilang kinakain at nilalaro. Bawal sa bahay namin ang mga manika at stuffed toys dahil nga sa phobia ko sa mga yon. Kaya naman binigyan ko na lamang sila ng ibang laruan na pwede nilang maging pampalipas oras. Hindi naman sila nagreklamo sa desisyon kong yon. Pero noong birthday ng kambal ay ginulat ako ni Dennis dahil meron siyang niregalo sa kambal na ikinagulat ko. Ang regalo niya kasi sa kambal ay yung mga nauusong Labubu dolls ngayon. Kung tutuusin ay cute naman ang mga ito, kaya nahuhumaling ngayon ang mga sikat, lalo na sa mga toy collectors. 2 klase ang Labubu ang binili ni Dennis sa mga anak namin. Isang Labubu Ultraman at isang Labubu na Fall in Wind design. Agad kong napansin ang mga mata ng laruang yon, may kakaibang ningning. Pero may hindi tamang pakiramdam na umiigting sa aking isipan, Papadudot. Dennis, bakit yan naman ang binili mo sa mga anak natin? Protesta ko sa aking asawa. Alam mo namang takot ako sa mga laruang ganyan, dagdag ko pa. Hindi naman siya manika, Neddy, sabi pa ng asawa ko. Manika, stuffed toy o figurine, alam mo namang kinakatakutan ko ang mga yan, sabi ko sa asawa ko. Pasensya ka na, mahal ko. Nag-request lang kasi ang mga anak natin ng Labubu. Saka huwag kang matakot sa mga yan. Hindi yan sasaniban ng masasamang espiritu. Paninigurado pa ni Dennis sa akin. Napatingin naman ako sa 2 kambal namin, Papadudot, at masayang-masaya mga ito habang nilalaro nila ang nauusong laruan. Magkano naman ang bili mo sa mga laruang yan? Siguradong mahal ang mga yan, tanong ko sa aking asawa. Napansin ko na medyo nagalinlangan si Dennis sa pagsagot sa akin. Ang totoo niya, Neddy, 4,400 pesos ang isa niyan. Nanlaki ang mga mata ko sa halaga ng mga nausong laruan na yon, Papadudot. Ano? Gumastos ka ng almost 9,000 pesos para lang dyan? Ang mahal. Sana pinambili lang natin ng gatas yan ng mga kambal, ang sabi ko sa kanya. Hayaan mo na, Neddy, kikitain ko rin naman yan. Ang mahalaga kahit papaano ay mapasaya natin ang kambal, pangungumbinse sa akin ni Dennis. Nandun na tayo, pero nangihinayang pa rin ako sa halaga ng mga laruang yan. Hindi ko talaga maitago ang inis ko ng mga sandaling yon.
Pero nandun na. Pakonsuelo na lamang siguro yung kaligayahan ng dalawa naming anak habang nilalaro ang mga Labubu dolls nila. Papa Dudut, hindi ko alam kung bakit pero iba talaga ang nararamdaman ko sa dalawang Labubu vinyl plush dolls. Feeling ko talaga ay merong something sa mga ganong klase ng laruan. Parang may nagsasabi sa akin na ilayo ang dalawang anak ko sa mga yon dahil merong nagbabadyang panganib sa buhay nila. Ewan ko ba, Papa Dudut, kung napapraning lang ba ako o kung ano. Samantala, gabi ng October 11, 2024, pagkatapos kong magpatulog sa mga anak ko, niligpit ko muna yung mga toys ng kambal. Yung ibang toys ay nasa basket while yung mga Labubu nila ay nasa likod ng pintuan ng main door ng kwarto ng mga bata. Pagkatapos noon ay nag-work na ako since home base naman ako, kaya ang schedule ko ay hawak ko. Mga around 3 AM tulog na pati ang asawa ko nang biglang may bumagsak na mga laruan ng mga anak ko. Nang tignan ko, nasa lapag na yung dalawang Labubu, parehong nakatayo. Nagulat ako tapos alam mo yon, nung tinititigan ko ang mga laruan, lalo na yung mga mata nila, ay kinikilabutan talaga ako ng gusto. Kasi parang may buhay ang mga ito, lalo na yung Labubu na fall in wind na design. Dahil dito ay napatayo ako sa aking kinakaupuan at nilapitan ko yung mga laruan. Pagkatapos ay nilagay ulit sa lagay ng laruan ng mga anak ko. Tapos ay bumalik ulit ako sa pagpwesto ko at nagtrabaho ulit ako. Pero Papa Dudut, may narinig ulit ako na parang nahulog sa sahig. Paglingon ko noon, yung mga Labubu vinyl plush dolls, pero this time ay nakaupo at parang magkahawa kamay. Sa puntong yon, Papa Dudut, ay kinabahan ako dahil yung mga ngiti nila sa akin ay parang iba na. Alam mo, nang hindi na pangkaraniwan. Hanggang sa nag-flashback sa akin yung na-experience ko doon sa Makayla doll nila Toya. Ewan ko ba pero biglang pumasok yon sa isipan ko. At parang naramdaman ko na naroon din ang presensya niya sa loob ng bahay namin. Pero imposible yon. Matagal ko nang itinapon si Makayla. At kung may sanib man yon, hindi na niya ako matutunton kasi nasa ibang bahay na ako. Unti-unting lumamig ang kwarto ng mga anak ko. Dahil sa inis at kaba ay muli kong kinuha ang dalawang Labubu at bala ko na itong ilabas ng bahay dahil hindi talaga ako komportable. Kaya tumayo ako at kinuha ang dalawang Labubu. Pero Papa Dudut, napansin ko na parang humihigpit ang pagkakahawak ng Labubu sa aking kamay. Akala ko'y nag-iilusyon lamang ako, ngunit isang malamig na hangin ang pumasok sa kwarto. Tumayo ang mga balahibo ko sa batok. Tapos nagbago ang itsura nito at mga mata nito ay naging madilim. At ang mga ngiti ay nagbago sa isang nakakatakot na itsura. Napagtanto kong hindi ito isang simpleng laruan. Parang may sumpa itong dala. Sobrang takot ay inihagis ko ito sa pintuan na siyang lumikha ng ingay. Buti na lamang at lumabas ng kwarto si Dennis. Siguro'y nagulat siya sa ingay na nilikha ko at sumilip siya sa kwarto ng mga bata kung saan ako nagtatrabaho at nagbabantay. "Dennis, itapon na natin yung mga laruan na yan. Ayoko yan dito sa bahay," sabi ko sa kanya. Tapos noon ay nag-iyak na ako sa harapan ng asawa ko. Kung hindi ka na talaga makampante sa mga laruan ng anak natin, ibibili ko na lang sila ng bagong laruan. Yung mga Labubu na yan, ibenta na lang natin, ang wika pa ni Dennis sa akin. At yun nga, Papa Dudut, October 12, nang magpa siyang asawa ko na ibenta ang dalawang Labubu vinyl plush dolls sa Facebook Market sa bagsak na presyo. At dahil sa sikat ito ay wala pang isang oras ay marami nang nag-inquire at gustong bumili ng Labubu. Kinabukasan October 13 ay nag-meet up ang asawa ko at ang buyer ng dalawang Labubu at naging successful ang transaction. Samantala, to my surprise ay hindi na hinanap ng kambal ang mga Labubu dolls nila. Kaya na-curious akong tanungin. Ang sabi ng kambal ay ayaw daw nila doon sa Labubu dolls kasi nagsasalita daw ito at natatakot daw sila. Kaharap si Dennis nang ikinuwento yon ng dalawang anak namin.
Nagtinginan kami ng asawa ko at parang sinasabi ko sa kanya na, "See, I told you." Pagkatapos noon, Papa Dudut, ay naging maayos na ulit ang buhay namin. Ibinili na lang namin ng ibang laruan ang kambal namin at nagustuhan nila ay ang kitchen playset. Tuwang-tuwa naman sina Sheila at Shania sa bago nilang laruan. Pero Papa Dudut, walang halong joke. Kamakailan lang, October 17, 2024, isang nakakatakot na pangyayari ang naganap sa aming bahay. Habang natutulog ang mga anak namin at naglalambingan kaming mag-asawa, ay may narinig kaming kumatok sa pinto. Dahil nga sa wala kaming gate, kaya kapag may bisita ay diretso sa pinto kaagad. Pero nagtaka kami ni Dennis dahil 11 PM na noon tapos ay may kumakatok sa pinto. Nagtataka. Nagpasya kaming bumangon at lumabas ng kwarto at dumiretso sa pinto para papasukin kung sino man ang bisitang yon. Pero laking gulat namin ang makita namin sa aming doorstep yung 2 Labubu dolls na ibinenta namin at may kasama itong isang espesyal na laruan. Papa Dudut, kasama nila si Makaila, ang manikang matagal nang dapat na nawala. Pero nanlaki ang mga mata ko kasi nagbalik siya. Nakakatakot pa ang posisyon ng mga laruan ang makita namin. Nakahiga si Makaila at nakataas ang 2 kamay. Sa gilid niya ay yung 2 Labubu dolls na parang nakangisi sa aming mag-asawa. Papa Dudut, sa maniwala kayo o hindi, yon ang nararanasan namin ngayon. Natatakot na ako kasi napaka-imposible talaga na magbalik pa si Makaila at yung 2 labubo sa bahay namin. Sa totoo lang ay hindi namin alam ang gagawin. Balak ni Dennis dalihin sa church namin ang 3 laruan para ma-exorcise. Tinatawagan namin yung previous buyer namin ng Labubu dolls kung sila ba ang nagbalik sa amin ng 2 dolls, pero noong makausap namin ay itinanggi nila. Nagtataka din daw sila bakit biglang nawala yung 2 laruan nila. Habang ngayon, etong si Mikaela ay palaisipan talaga sa akin kung paano ito nagbalik. Ano kaya ang dapat kong gawin? Sana'y may eksperto ang makatulong sa aming problema sa ngayon. Papa Dudut, hanggang dito na lamang ang sulat ko at sana'y mabasa mo ito at mapiling itampok sa inyong YouTube channel. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat, Neddy. Maraming salamat, Neddy, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa. Kamakailan lang pala nangyari ito kaya sariwang-sariwa pa. Anyway, nakakatakot ng iyong mga naging experiences, lalo na yung misteryosong pagbabalik ng sinasabi mong manika na si Makaila at yung 2 Labubu dolls. Diretso na tayo sa tanong, totoo kayang pwedeng pamahayan ng masasamang espiritu ang mga manika, stuffed toys at mga figurines? Ayon sa mga alamat at paniniwala, ang mga manika ay maaring bahayan ng mga masasamang espiritu. Ngunit hindi ito napapatunayan ng mga siyentipiko at eksperto. Mga kadahilanan kung bakit pinapaniwalaan na binabahayan ng masasamang espiritu ang mga manika. Una, paniniwala sa supernatural, mga kakaibang karanasan, mga alamat at kwento, pagkakaroon ng mga sagisag o senyales. Ngunit meron ding mga paliwanag na hindi supernatural, imahinasyon, psychological condition, mga hallucinations dulot ng stress, fatigue at depression o maaaring bunga ng mga sakit sa pag-iisip tulad ng schizophrenia, mga natural na pangyayari, mga prank o pananakot. Upang maiwasan ang mga masasamang espiritu ay maaaring gumawa ng mga ritual tulad ng pagdarasal, pag-aayos ng kapaligiran, paggamit ng mga banal na bagay, pagpapalayas ng masamang espiritu. Sa huli, mas nararapat talagang kumonsulta sa mga eksperto tulad ng mga pastor, pare, albularyo at syempre mga exorcist. Sa punto kasing ito ay kailangan nyo ng tulong ng inyong simbahan para mapigilan ang panggugulo sa inyo ng mga masasamang espiritu at hindi na ito makagawa pa ng pinsala sa inyong pamilya. Neddy, basta palagi mong tandaan na mahalagang mag-ingat at magkaroon ng kritikal na pag-iisip sa mga paniniwala at mga karanasan. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel para sa mga horror stories at ang Gian Gianna Vlogs para sa aming family vlogs. Maraming salamat po sa mga subscribers namin.
buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.